Okay, magandang gabi sa ating lahat. So, pasensya na po sa ating konting aberya. Kasi nag-set up po tayo ngayon. Ayan, courtesy of Sir Josh. Kasi kinonect pa namin yung cellphone para dito sa TV. Para kahit po paano makasabay kayo sa awitin. At ganoon din, siyempre, para makita niyo yung slides mamaya sa preaching. Okay, so bago tayo magsimula, tayo muna yung awit na isang awitin. Okay, let us sing first. Let us sing Bringing in the Sheaves. Okay, patapat na po dun yung yung ating lyrics. Ready, sing. In the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the evening, waiting for the harvest and the labor reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Verse 2. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, though the loss sustain our spirit of increase. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Okay, tayo manalangin. Aming amang Diyos na pinamapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa hapon na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat po sa amin. Kung saan nakabalik nga po kami ngayong hapon sa pagkinig nga po ng aming FB Live na preaching po ngayong hapon. Sasambahin kayo sa Espiritu Katotohanan na magsisimula nga po sa aming panalangin, sa aming pag-aawitan, ganun po sa aming pagbibigayan, pagpalain niyo binigay sa sa nagbigay, para nga po sa kalalagaan palalo ng inyong ministeryo sa lawat labas ng bansa. Ganun po sa pakikinig po ng mensahe, handaan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Bigyan niyo kami ng humble heart, teachable heart, submissive heart na every time na pinipreach po ang salita ng Diyos that will serve as reminders for us na talagang kailangan na bilang mananampalataya ngayong panahon na ito ng pandemya is na din yung aming pagpupursige lalo sa pananampalataya. Po, maraming salamat po sa oras na ang gagamitin. Sa buong maghapon na ito, kayo pong patuloy tinataas pinasasalamatan. Tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus sa pangyarihan na banal na Espiritu. Amen. Okay, let us continue singing. Yan, kita nyo na ba? Sana sumabay kayo sa ating awitin. Ano po? Puro improvise po ang ating talagang improvise eh. Talagang kailangan natin maging resourceful kahit para po kahit paano is mas maging kagamit-gamit tayo sa paglilingkod. To God be the glory. Then after that, we're going to call our pastor. So yan, meron po tayong commercial. So hindi po tayo bayad dyan. Ayun po ay kasama talaga kasi nakakonect tayo sa wifi. To God be the glory. Okay, sabay tayo lahat ha. Ready, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. That is life, an atonement for
things He hath done. Verse 2. O perfect redemption, the purchase of God, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that no man from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last verse. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Okay, maraming pong salamat. So, bago natin tawagin ang ating pastor, siyempre, ihanda nyo muna yung camera sa akin. Yan. Yan. Come on. Yan. So, ayan. Ang aking pong asawa, ang ating camera woman, the Langgonisa. Order na po kay Langgonisa, commercial po yun. Hindi, biro lang po. So, ayan, bago po, I think ready na si pastor. Okay, tawagin na po natin ang pinakagawang pastor ng Bethany Bible Baptist Church, San Pablo City. Pastor Noel Nato. Magandang hapon po, ang gandang gabi po sa inyong lahat. Sorry po sa delay, gawa ng kinonect namin sa TV itong lessons ko para nakikita po ninyo. Okay? So bali ngayon magiging lesson natin about yung introduction ng verse by verse of the books of Paul. Yung book of Paul ay simula po sa Romans hanggang Philemon. Pero dito natin malalaman ano pa talaga ang unang aklat ng New Testament sa sinulat ni Apostle Paul. At dyan natin makikita ngayon kung akala ko, yung akala nyo ngayon ay hindi tatama. Okay? So, una tayo po may manalangin. Aming amang banal na nasa langit, salamat Ama sa kabutihan mo. Salamat na ayos na po itong mga line dito, pati signal, para ma-present lang po ang salita ng Diyos ngayong hapon. Lalo na po yung introduction po namin ng verse by verse. Pati by next week po, Ama, ay yung bawat bahagi, bawat verse ay may papaliwanag at medyo mahababang trabaho, pero alam ko na kalooban mo ito kasi ito yung best para lalong mas maintindihan po ng mga membro, ng mga makikinig ang patungkol sa salita ng Diyos. Mas marami silang matututuhan. Dalangin ko ang banal na Espiritu ang manguna sa tagapagsalita at maging sa mga nakikinig na ito'y maging maliwanag puro para sa kanila na magsilbing isang maliwanag sa aming puso, magsilbing pagkain ng aming kaluluwa upang lalo naming matiyak na kami ngay tunay na mga anak mo at bahagi ng pamilya ng Diyos. Panginoon, palayan yung bawat oras ang magagamit namin ngayon sa pangalan ng Kristo Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Okay. So, bali ang title po ng verse ng ating an introduction po ng verse by verse of the books of Paul. Verse by verse, books of Paul. Bali, introduction. Bali, next week po, next Sunday, magbe-verse by verse na po tayo. Bakit po? So, sa aming mga nag-aaral, mas nakikita na po namin, walang ibang paraan para ituro namin ang salita ng Diyos, o Bible, kundi sa mamakita lang po ng verse by verse. So, pag binasa mo yan, pag natutuhan nyo, pag nag-take note kayo, pag binasa nyo yung Bible, naiintindi nyo ano po. Kaya napakahalaga po niyan. So, meron bang itong verse na itong babasahin natin, meron bang ibang verse
sa sinasabi sa ibang verse? Parehas bang sinasabi nito sa ibang verse? Parehas bang topic nito sa ibang verse? Okay? So actually, when you study the Bible, verse by verse, okay, we actually learn more. So as your pastor, wala po akong hinahangad kundi matuto kayo ng kanyang salita. So, nakikita natin yung drawing ngayon. Nakikita nyo ba yung drawing? Ayan. So, ang Biblia po ay nagsimula sa book ng drawing. Nagsimula po sa book ng Genesis. Okay, sa Old Testament po yan. Nagsimula yan kay Nagsimula yan kay Adam. Okay? So, yung Old Testament, kumay na to. Nagsimula kay Adam at hanggang sa Panginoong Kristo. Nakikita dyan yung araw? Nakikita yung araw? Ayan. Okay na. So yan. So ang aklat po, ang Bible po nagsimula sa Genesis. Yung unang tao pong involved dyan ay si Adam. Hanggang sa Panginoong Kristo ay inaabot po ng 4,000 years. From Adam to the Lord Jesus Christ, 4,000 years. Tapos meron pang isang involved dito, na mga tao, si Abraham at saka si Moses. Na kung saan ibinigay ng Panginoon sa kanya ang tinatawag na law. Okay? O yung tinatawag na Ten Commandments. Actually, ang Ten Commandments na yan ay itinuturo yan kundi ang Panginoong Kristo. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayon. At pagkatapos niya, namamatay ang Panginoong Kristo, dito nagsimula ang tinatawag na New Testament. Okay. Balikan muna natin itong ating salita, no? So, una, pa-review natin, ang Biblia ay nagsimula sa the book of Genesis tungkol kay Adam at ang Panginoong Kristo. At yan nga po ay from Adam to Jesus Christ, inabot po ng 4,000 years, at then dyan na nagsimula yung mga genealogy. Yung genealogy, yung mga angkan ni ganito, pinanganak ng ganito, dibigat-bigat. Okay? So, dyan ibinigay ng Panginoon kay Moses yung law. Under the law, mga kapatid, okay? Under the law, people will be saved. Naliligtas sila nung Old Testament time, sila ay maliligtas under the law. Okay? Walang tawag ano? Maliligtas sila sa pamamagitan ng law o yung tinatawag na Ten Commandments. Ibig sabihin yan, under the law, it was by works. Nung Old Testament time, maliligtas sila sa pamamagitan ng gawa. It is a do gospel. Pero sa New Testament po, hindi natin matatagpuan yan sa aklat ni Paul, kagaya ng Romans hanggang Philemon. Makikita natin yan palagi, no? Na it's all by grace. Under the law, you're saved by doing something, by obeying the law. So makikita natin yung Old Testament, pagkakaiba, no? Kung ikaw ay Hudyo, may save ka sa pamamagitan ng pagsunod sa batas o sa tinatawag na law. Pero alam niyo mga kapatid, hindi na sunod ng mga Hudyo yung law na yon. Sila na nakasunod sa law, itinuturo niya na kapagligtas. At na bumaba ang Panginoon Kristo sa lupa, siya lang po nakasunod ng tinatawag ng law. So after the Lord Jesus Christ died, asan na yung lesson natin? Ano na tayo, number 5? So after the Lord Jesus Christ died, buried, and rose again, nagkaroon na po ngayon ng period called grace, which is so called the church age. Ayan. Nung namatay ang Panginoon sa Kristo, nagkaroon tayo ng bagong period, which is the grace. Hanggang doon po yan yung grace. At ang tawag dyan is, another word for grace is the church age. Panganahon ng church age. Pagkatapos ng church age, yan po ang rapture. At napakalapit na po natin bago mag-rapture, ano? Yung mga nangyayari, inihanda na tayo ng Diyos sa coming kingdom niya, which is the millennium. Okay? So, next, yung tribulation. Pag tayo makit na sa langit, magsisimula na uli ang tribulation. Now, bakit naputol dito? Explain natin mamaya. Kasi dito, supposed to be, pagkatapos ito sa Hudyo pa rin dito, no? Pero naputol yan
supposed to be wala ng church age. I-explain natin mamaya bakit nagkaroon ng church age. Supposed to be dapat tribulation na. Dito tayo kung saan tayo nananahan ngayon sa church age. 2020, nandito po tayo ngayon. At nandiyan na tayo sa okay, at malapit na po tayo, malapit na ang tinatawag na rapture. Waiting for the rapture. Okay? There's a time period called ito yung tribulation. Yung tribulation. Tawag dyan. Okay? Dito po ngayon, yan ngayon magkakalat ang diablo. Ito yung kanyang mahabang panahong hahari. Okay? And he will take this letter. Yan. Ito 7-year tribulation. Ito yung tribulation. After 3.5 years, great tribulation. Yan yung magtatatakan na. Nakikita ba dyan? Okay. So, next slide natin. So, tingin lang po ninyo yan, ano? Maliwanag dyan. Okay. Then, after the Lord Jesus Christ died, buried, and resurrected, inulit to ah. Saan na tayo? Nako-control mo ako? Dito? Santa Barbara? Ay, hindi ba? Akala ko yun. Ito na. Ito yung time period na si Kristo ay namatay sa cross of Calvary. Itong period na ito, hindi pa ito church age, ano? Itong time period na ito mula dito hanggang doon, ito yung mga Hudyo na nagpi-preach to other Jews, gaya nila Peter, at saka other apostles. Pinipreach nila yan. Kasi sabi ng Panginoon sa Kristo, when the Lord Jesus came, He said, for the lost, I came not but for the lost sheep of Israel. Ibig pong sabihin na hindi po lahat ng Israelitas ay maliligtas. Ang ililigtas lang ng Panginoong Kristo ng mga Israelitas dyan ay mga lost sheep. Sino yung mga lost sheep? Ito yung nanggaling sa angkan ni Abraham, tapos ang anak ni Abraham, si Isaac. Si Isaac nag-aarak na si Jacob at saka si Esau. Pero sabi niya, di ba, I hate Esau and I love Jacob. So doon lang talaga yung lost sheep na yan, yung angkan ni Jacob. So ginamit niya dito sa time period ito si Peter and other apostles, at dito yung unang church. They started the church, at kaya ng mga membro dyan ay mga okay? So dito sa time, ito sa part na ito sa church age, after dito, ito naman time na hanggang doon, yun naman ang mga Gentiles. So yung church age na kung saan si Paul ay nagtutungo sa ating mga Gentiles. Ito, sa time period na ito, mga Hudyo dyan. Hudyo, nagpipreach sa Hudyo. Pero noong nagsimula ang church, because they rejected the Lord Jesus Christ, nagsimula ngayon ang church age. Na kung saan ginamit dyan si Paul. Okay, sana po na nakukuha nyo. Napakahalaga. Kasi introduction to para maalam natin kung ano yung pag-aaralan natin next week tungkol sa verse by verse na lesson natin. Then, so there's a difference between next. Hello. Bakit tayo? Okay na? So, kanina, pinag-usapan natin yung Jews preaching to the Jews, then Gentiles. So, may pagkakaiba between the Hudyo at saka Gentiles. Yung Jew, siyempre, galing sa mga Hudyo. At may mga proselyte. Yung proselyte, ito yung mga hindi Hudyo to, pero maging bahagi ng Hudyo. So, yung tawag mga proselyte. Okay, to the Jewish, sumama sila sa Jewish religion, following the law. So, daan natin yung Jewish religion, following the law. Yung Gentiles naman, someone who is born like a pagan, kagaya natin, hindi tayo hinilentulad na, hindi tayo Hudyo, tayo yung mga Gentiles, tayo yung mga pagano, tinuring na pagano, parang tayo yung sinasabi ni Pedro na maruming hayop. So, ganyan tayo noon. Kaya ang ng Diyos ay mga Hudyo, chosen people, wala kay Abraham. So, in the church age, there is no Jews or Gentiles na. So, as long na ikaw man ay Hudyo ka, pero ikaw ay nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo, which is called the gospel, then magiging part ka ng church. Okay? So, no more Jews nor
Gentile. Yun ang sinasabi ng Apostle Paul. So as long as you are part of the church age through the book of Paul, the heart of the New Testament doctrine of the church age. So ang pinaka-doctrine ngayon natin ngayon as a Gentile o New Testament church is from Romans to Philemon, which is the book of Paul. Now, next. Hoy, saan ka na? Hindi, lumagpas. Siya. Where are you, my dear? Yan. Kailan pa nagsimula ang gospel? Okay? Saan nagsimula ang gospel? Bakit? Number 10 na kaya? Hindi pa? 8 pa lang? Si Joshua kasi yung huli. Here itong slide. Nanibago na naman ako dito. So marami pa rin naniniwala ngayong mga tao na ang kaligtasan ay sa law. Okay? Even mga ibang sekta ng religion ngayon, naniniwala pa rin sila sa law o sa Old Testament law. At sabi niya, they said, I've got to keep the law of Moses to get to heaven. Para ako makarapunta sa langit, kailangan manatili ako doon sa batas ni Moses. Now, pag kayo po'y naniwala dyan, ibig sabihin, hindi nyo binabasa yung Bible ninyo, kaya hindi nyo alam rightly divide the word of truth. Because the rest of the Bible teaches us that the Lord Jesus Christ is the end of the law to all who believe. So once na nanampalataya ka, tapos na yung law na yon. Yung law, okay, which is the Ten Commandments o yung law of Moses was abolished through the cross. Nawala na po yung law na yan. Okay, kaya church age na tayo. Sabi ng Bible, we're no longer under the law, but under grace. So if you want to live under the law, ano mangyayari? You're lost forever. You're denying the Lord Jesus Christ what He had done on the cross of Calvary. Kasi wala na po yung kanalaman yung law dito. Kasi noon, nabubuhay, naliligtas ang mga Hudyo noon kapag sila po ay gumawa. Sinunod mo yung Ten Commandments na yon. Pero hindi nila alam yung Ten Commandments na yon ay nagtuturo sa Messiah sa Old Testament. Okay, next is number 9 na tayo. Number 9. Yung Matthew, Mark, Luke, and John, saan natin makikita? Okay? Lahat ng books na yan, makikita na natin ngayon sa New Testament. Okay? Makikita yung Matthew, Mark, Luke, and John dito na ngayon sa after the Lord Jesus. Kaya nakikita natin, akala ko rin noon, pero yung parang Mark, Luke, and John ay dito isinulat. Dito yung mga nangyari. Kaya ang laman ng Matthew, Mark, Luke, and John isinulat nila dito sa New Testament. Pero ang laman niyan ay mga ministry iba. Kaya makakakita kayo na nakasulat dito habang si Kristo ay buhay, dito. Okay? Then, pagka nakakita kayo sa Matthew, Mark, Luke, and John, na si Kristo yung sinasabi, bahagi na rin yung dito. Pero most of that, Luke and John are Old Testament. Before Jesus Christ died. Okay? Maliwanag? Ha? Wag? So, the Gospel says, Jesus died for our sins, buried, and rose again in the third day according to Scriptures. So, maliwanag na po yung Gospel natin, yung New Testament, dito yan, sa New Testament. Yung Old Testament, ito yan. According to the law. Ang salvation nila is pagsunod. Okay? Sa kanilang paggawa. Then, sabi niya, is your trust in the gospel. So the gospel of the Lord Jesus Christ died for our sins, buried, and then rose again the third day according to the Scripture. So walang sino mang tao, whether Jew or Gentile, ay pupunta sa heaven unless na ikaw ay naniwala ka sa gospel o sa ginawa ni Kristo sa cross of Calvary. Next slide. When was the gospel starts? Para mas paulitin natin, ano? Sabi ko nga, the Lord Jesus Christ had to die and rose and buried and rose again before we can start the gospel.
So kasi yung gospel nga, died, buried, and resurrected. Yun ang gospel. So paano magkakaroon ng gospel? Nilibing at nabubuhay ng muli. So kaya nga, si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Diyan nagsimula. So yung book of Matthew, Mark, Luke, and John are still Old Testament until the Lord Jesus Christ died. So maraming tao ngayon, pumunta sila sa Matthew and get their doctrine. Mali po yun. No? Na to, dyan ngayon, lahat ng mga nangyari dito, Matthew, Mark, Luke, and John, isinulat lang nila dito sa part ng New Testament. So, pero sa part ito, yung tinatawag na grace or church age, dyan tayo ngayon kung nasa saan tayo ngayon. So, we need to go back to the book of Acts para maliwanagan natin. Kaya yung book of Acts is the book of transition. Dati, nalilito rin ako rito, but still, ngayon makikita natin na nagpapatuloy pa rin dito yung book of Acts. Kasi ito hanggang doon. Hanggang ngayon, book of Acts continue and still going on today. So, a lot of people know little about the book of Acts. Kaya kala mo lang, sabi ko, narinig ko sa mga preaching, book of Acts about the church. Tama po yun. Pero, napakaliwanag na ito palang book of Acts is the book of transition. Ano ibig sabihin ng transition? Yung pagbabago. Yung paghihiwalay. Na dito yung pinutol ng Diyos, yung connection niya sa Hudyo at idinugtong tayo. That start when the Jews rejected the Lord Jesus Christ 3 times. Okay? Bakit nagkaroon ng New Testament Church? Nagkaroon ng tinatawag na Church Age? Tinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoong Jesucristo ng 3 beses. Sabi ni John the Baptist, siya ang Messiah. Pangalawa, sinabi ni Christ, ako ang Messiah. Ipako siya sa krus. Then pangatlo, pinatay niya yung Messiah. Sabi ni Stephen, binato siya hanggang mamatay. Then it shows, makikita na natin, si Paul na po ang nagpupunta sa Gentiles para mag-preach ng kaligtasan. So, tandaan natin, sa Matthew, kung babasahin yung Matthew, the Lord Jesus Christ came preaching in Matthew. He preached the gospel of the coming kingdom. Okay. Ano yung coming kingdom na yon? Ang kingdom po yung sinasabi dito, I preach for the kingdom, yun yung millennial kingdom. Kasi hindi niya inaalam, hindi niya pa alam, wala sanang church age eh. Kung hindi tumanggi ang mga Hudyo. Dapat makatapos mamatay ang Panginoong Jesucristo, ando na yung preaching ng Jews to the Jews, then magsisimula na ang tribulation, then ang kasunod niya na ay millennial kingdom. Pero 3 beses silang tinanggi. At may purpose pa para sa bakit sila tinanggihan, papaliwanag natin mamaya. So, this time period was the parenthesis have not taken place if the Jews accepted their Messiah. Kaya yung itong time period na ito, yung church age na ito, kaya naka-parenthesis yan. Na dapat wala yan kung hindi tinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoong Jesucristo as their Messiah. There was no church age. So, ang dapat ang sumunod dyan after he was died, buried, and resurrected, ang kasunod dyan dapat 7-year tribulation would have been in the church age. Okay? Dapat tribulation na yung lugar ng church age na yan kung hindi nila tinanggihan ang Panginoong Jesucristo. Then the Lord Jesus Christ would become with His kingdom. Ando na dapat kingdom na ang kasunod na siya mag-ahari. So, tandaan natin, yung kingdom na yan is the kingdom of heaven. Tama, ipapaliwanag din natin yan. So, marami pa rin mga tao ngayon ang nalilito sa dalawang klase ng kingdom na yan. Una, yung kingdom of God, yan ang spiritual kingdom. Kasi ang nangunguna dyan ay yung banal na espiritu na hindi mo nakikita. Okay? Na pag ikaw nanampalataya kay Kristo, mananahan sa iyo ang espiritu ng Diyos. Yun yung Holy Spirit, kaya spiritual kingdom na yan. At yung pangalawang kingdom, yung kingdom of heaven, yan sa millennial kingdom. We call it the physical kingdom, na kung saan yung mga mananampalataya na sa langit, at then dito sa rapture, yung mga nanampalataya sa rapture no, na naligtas, ay mga kasama nila ang Panginoong Jesucristo physically. Okay?
Kaya tinatawag na Kingdom of Heaven. Yung mga believers na nasa langit, bumaba sila, kasama tayo siyempre, kasama ang Panginoong Kristo, kasama ng mga tribulation believers na hindi napugutan ng ulo, at kasama rin yung mga namatay na bumangon na muli. Kaya ang tawag yan ay physical kingdom. So, kita niyo yung pagkakaiba? Yung kingdom of God is the spiritual kingdom. Ito yung church age. At yung kingdom of heaven, ito yung physical kingdom na kung saan nandiyan yung physically ka, makakasama nila ang Panginoong Kristo. Physically. Okay? Sa spiritual kingdom, andyan yung Spirit of God na makakasama ng church age, which is the Holy Spirit. So, alam niyo na. Kasi marami pa rin mga mananampalataya ang nalilito sa mga kingdom na yan. Hindi nila makita ang pagkakaiba. Again, dapat walang spiritual kingdom. Okay? Dahil ni-reject nila ang Panginoong Kristo as their Messiah, so nagkaroon ng spiritual kingdom, which is the church age. Okay. Kaya lang, sa kingdom of God, dito ka, sinasabi ng Bible, ye must be born again. Okay? Papanganak ka uli sa Espiritu, kaya spiritual kingdom. So, napakalapit na po tayo mga kapatid. Malapit na yung church age natin. Napakalapit na sa rapture. Kaya kailangan makasal na si Diyos at saka si Brother Stab. Nagka-provide na. Okay? Meron pa isa. Oo, meron pang isa. Si Freddy at saka si Abby. Baka mamaya mag-rapture na, di pa kayo nakakasal. Tama nga sabi ni pwede naman mag-ipon habang kasal eh. Kaysa mag-iipon pa lang habang lumilipas yung mga taon, walang nangyayari. So according to the Bible, you are to rightly divide the scripture. Ano sabihin rightly divide? Kasi para alam mo yung panahon ni Moses, panahon ng Panginoong Kristo, panahon ni Paul. Okay? Kaninong time sinasabi, kaninong tao sinasabi. So a lot of people hang to the book of Matthew and believe that salvation is by works. Sa mga Hudyo nga po yun. Kaya nga maliwanag, kung hindi mo may didibay dito ng tama, maraming malilito. So kahit mga religion ngayon na nakikita natin, kahit sa ibang sekta, na kailangan daw may paggawa ka. Salvation is by works. Like if you want to be saved, there is something you must do. Now, yung Matthew, he is talking to the Jews to this period. Okay? Period na kung saan nasabi ito yung sa millennium, makakasama nila, which is the physical kingdom. Dahil maghahari ang Panginoon sa Kristo doon. Pero kaya lang, ngayon reject nila. So, the book of Hebrews, punta tayo sa book of Hebrews. Kanino kaya nagsasalita ang book of Hebrews? Siyempre sa mga Hudyo. Kung ikaw ay Hudyo, hindi po isinulat para sa atin ang mga Hudyo, ang Hebrews. Marami sa atin kiniklaim natin yung Hebrews eh. Pero kung kaya mo i-divide, maunawa mo, rightly dividing the word of truth, ang book of Hebrew is written to the Hebrews. Maliwanag po, para pag nag-book by book tayo, verse by verse tayo, hindi na kayo malilito. In the book of Hebrews, there's a great thing about this book. Magarami kang makukuha dito. Binabanggit dito yung blood atonement of the Lord Jesus Christ. Binasabi rin dito that we are saved through the blood of atonement. So there's many things sa book ng Hebrews that are great. Matututuhan natin. Pero hindi nga po sinasabi sa atin yan sa mga Hudyo. Hindi, tandaan natin, ang Panginoon sa Kristo ay namatay sa krus of Calvary. Ito yung blood atonement. Okay? Na dapat salvation din nila. So there is some written in this book that are directly against the writing of Paul. Who wrote it? Parang sinusulat ni Paul dito. Bakit parang ito yung sa akin, ang sumulat kay Paul, ang sumulat ng Hebrew ay si Paul. Pero pag sinulat yan, parang nagkakaroon ng conflict. Kasi may verse na Bible dito, two times sa book of Hebrews na sinasabi dito na nawawala ang kaligtasan. Two times in the book of Hebrews. Pero siyempre, hindi naman sa atin sinasabi yan. Kasi noong Old Testament, yung Holy Spirit nawawala sa isang mananampalataya, gaya ni King Saul. Lumipat kay David. But today, iba tayo ngayon. Alam mo, special ang church age o by grace. Pag sinabing by grace, biyaya lang tayo naligtas. Kasi dapat
ang Panginoon sa Kristo, siya mismo ang nagsabi na, I came to the lost sheep of Israel. So talagang ang Panginoon sa Kristo bumaba siya para iligtas ang Israelitas. Pero kung dahil tinanggihan siya ng 3 beses, ngayon, sabi niya, yung another sheep tayo. Mapalad tayo kung hindi tinanggihan. Wala na tayo. So, we are told over and over again, Paul, nasabi niya, that we cannot lose our salvation. Hindi po nawawala yung kaligtasan natin. So ngayon, lumalabas ngayon dito, meron bang contradiction sa Bible itself? Kasi sabi ng Hebrews, 2 times nawawala ang salvation. Tapos dito sa atin ngayon, hindi nawawala ang salvation natin. May meron bang contradiction? Of course not. Okay? Now, if you see that there's a time period, kapag the rightly dividing of truth, divide the truth, the Bible is written and find where you are living. So pag sinasabing nawawala ang kaligtasan, saan ka ba ngayon? Nasa Old Testament ka ba o New Testament? Like New Testament, hindi nawawala ang kaligtasan mo. Okay? Kung nabubuhay ka noon, at naniniwala ka pa noon, ay nawawala talaga salvation kasi ng Old Testament time. So pag hindi mo madidivide ang truth na yan, kaya nag-drawing tayo ng ganon, maliligaw. May maraming naliligaw ngayon. Kaya may mga nagsisekta na, pag nagkasala ka, nawawala ang kaligtasan mo. Anong gagawin ko? Tanggapin mo ulit si Kristo. Parang nakakalito, no? So hindi nila alam i-divide yung truth. Now, pag hindi mo alam i-divide ang truth, mga kapatid, hindi mo alam yung timeline, sinong tao sinasabi, anong period sinasabi, at sinong sinasabihan, then marami ngayon ang nakukonfuse. Maraming malilito. Okay? So, alam niyo na ngayon ang book of Hebrews. Sa atin ba sinasabi? Kanino sinasabi? Sa audio. Okay? Hindi sa atin. Kasi nawawalang kaligtasan nila. Kasi tayo sa panahon natin ngayon, hindi nawawalang kaligtasan natin. Now, punta tayo sa Book of Acts. Yung Book of Acts, so maganda rito. Ito yung transitional book. Okay? From the Jews to the Gentiles. So, una nakatutok ang Acts sa Book of Acts sa Hebrews. Sa mga Hudyo. Kasi ang planuhan ng Panginoon ay talagang sa mga Hudyo. Pero ngayon, bakit napunta sa Gentiles? What is the gospel for the church age today? Maliwanag na palagi sinasabi. 1 Corinthians 15:1-4. Okay, he died, was for my sins, buried, and resurrected according to the Scripture. So, it is salvation by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Yun ngayon ang gospel natin ngayon. Salvation o kaligtasan is by trusting of what the Lord Jesus did on the cross of Calvary. So pagkatapos mong manampalataya sa gospel of salvation, you were sealed with the spirit of promise. Ephesians 1:13. So you must trust in the gospel to be saved. Kailangan magtiwala ka doon sa gospel na yan para ikaw ay maligtas. So yun ang yun sinasabi dito sa Book of Acts. So papapaliwanag pa natin mamaya. Pag may question, magtaas kayo ng kamay, ha? Now, ito yung makikita rin difference between the ministry para makita natin. Ano bang magkakaiba ng ministry ng Panginoon sa Kristo at ministry ni Paul? Una, yan, ito yung ministry. Jesus Christ, siya ay namatay. Okay? Namatay siya sa cross on Calvary. Yun ang kanyang papel dito. The Lord Jesus Christ went to the Jews. Kaya siya ay bumaba para sa mga Hudyo. At si Paul naman went to the Gentiles. Yan, the church age. Yan ang pinuntahan ni Paul. So, ibang ministry na parehas. But there are time when Paul preached to the Jews. Dito sa nag-preach. Kasi dito, nag-preach dito sa Peter. At may time na nag-preach dito sa mga Hudyo rito. And every time na pupunta si Paul sa synagogue, at sa synagogue na yan, karamihan, nandyan palagi ang mga Hudyo, yan nag-preach si Paul dyan. May time din naman si Peter, dito sa nag-preach sa mga Jew. Pero may time din naman nag-preach si Peter sa mga Gentiles. Sino natatandaan yung unang Gentiles na kung saan nag-preach si Peter? Sa kay Cornelius. Di ba? Si Cornelius, nag-preach ako na naginip si Cornelius. Papuntahin mo si Peter. Si Peter naman natutulog, nag-trance, na pag inangusap sa kanyang Panginoon, sabi nga ni Pedro, di ba? Lord, di ba di tayo pwedeng
Maduming hayop yan, mga Gentiles na yan. Sabi ng Panginoon, ang nilinis ay nilinis na. Ayun. So Peter to the Jews, but there are times when Peter preached to the Gentiles, yung nga yung family ni Cornelius. But Peter cared more for the Jews. Kaya nirebuke siya ni Paul. Mas maraming panahon na binibigay mo sa mga Hudyo. Eh, siguro hindi alam din ni Paul na akala niya siguro kapatid Gentiles kanya. Pero later, si Paul, sinabi niya, I will only go to the Gentiles. Kasi nakita niya na siya'y tinawag ng Panginoon para mag-preach lamang sa Gentile. Now, what matter is, we must preach today the gospel of salvation for us today. So, sa ating panahon ngayon, kailangan mag-preach tayo ng gospel. Ito yung church age. Ito, tapos na to. Ito yung nag-preach ko sa si Peter. Pero, makikita natin, si Pedro, ay si Paul, sabi niya, ito, ipipreach niya. So, if we arrive here, ito na yon, ito, pang dumating na tayo dito, magra-rapture na yan. Kaya ba, nakahanda na dyan. At sa panahon natin, dito tayo napakalapit na. According to the prophecy, yung timeline, ang lapit na natin dito sa rapture. Kaya itong pandemic na to, inihahanda tayo mga kapatid. Kaya ngayon, sinasamantala ko na mag-verse by verse tayo para maintindihan ninyo. Kasi babalikan ko na ito. Babalikan ng mga lessons sa yung lesson na to, yung sa by verse, para naiintindihan nyo yung timeline. Kaya ito yung ating introduction. Okay? So we're going to start verse by verse next week through the book of Paul. Ano ba yung book of Paul? Yan. Okay, ito tignan natin, ano? Okay, tingnan natin. Ano yung unang book ni Paul? Akala ko no, ang unang book ni Paul ay Romans. Pero nung tinignan mo yung after that, ang una palang actual palang chronological order ng book of Paul is 1 Thessalonians. No, gulat kayo, no? Yan ang unang book kasi 49 AD. Okay? Then, susunod niyang book which is 52 AD. So, una talaga ang 1st and 2nd Thessalonians. Yan ang una natin i-verse by verse. Ang daming napakagandang doctrine dito. Mga prinsipyo na matututukan natin. Sabi mo, ha? Ganun ba yun? Okay? Then, Galatians, 57 AD to 60 AD. Then, 1 Corinthians, 57 to 58 AD. 2 Corinthians, 60 AD. Then, saka parang Romans. Okay? 50 to 60 AD. Then, Ephesians, 62 AD, then Philippians, 62 AD, kasama kasunod, Colossians, 64 AD, tama, and then Philemon, 64 AD rin, halos Hebrews, 64 AD, Titus, 65 AD, 1 Timothy is 65 to 66 AD, and then 2 Timothy, 66 to 68 AD. So, dito natin mga kapatid, dito tayo kukuha ng mga katuruan, ng doctrine ng New Testament. Kasi si Paul, i-assign ng Panginoon para sa atin. Kaya nga yung verse by verse natin is the best. Okay? Kaysa magpipreach ako ng may mga outline, those are challenge para sa atin. Pero, habang itinuturo natin ang verse by verse, andun yung knowledge, doon may apply natin, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, I bet your prayers, mga kapatid. Ipag-pray nyo ko habang pag-aaralan natin yung verse by verse na yan. I hope na maaalaala nyo ako palagi. I'm going to start on Monday. Maybe mag-excited ako masyado ngayon. Mag-start na ako ngayong gabi. Okay? So, we learn the Bible, especially the order of books written by Paul. Now, what do we do with the rest of the Bible? Itatapon na ba natin? No. Basahin natin. We can also learn from the life of the Jews in the Old Testament. Di ba? May mga lesson tayo about the Old Testament. Matutut tayo sa kanila. Okay? But I stand that the Bible is written in different time. Okay? Old Testament and New Testament. Time of Christ, after his death, then the time of the Gentiles. In two different period, people. Two different period, Old Testament and the New Testament. Two different people, Jews and Gentiles. Ayan. So, yan ang matututuhan natin dyan. So, magtiyaga lang kayo. Okay? Yan yung mga lessons natin. Mga pwede nyo na kopyahin. So, I understand that there were some prophecies given in the Old Testament. May mga pula yan ng Old Testament. At pwede pa rin natin i-apply for today. Okay?
that have been applied in the time of the Lord Jesus Christ. So you cannot throw the whole Bible out. Di ba? Ang tapon natin ng Old Testament. Wala na pala yan eh. Hindi po. I will only read what's full written. Ay, hindi po pwede. You can read the entire Bible, but, okay, you must rightly divide the word of truth. Ibig sabihin na pag binasa mo ito, alam ko na, ito, Old Testament to. Ito, para sa akin to ngayon. So, ano kaya matututuhan ko dito sa binabasang Old Testament? Matututuhan ka. Pero kukuha ka ng doctrine, sa New Testament, sa sinulat ni Paul, from 1 Thessalonians hanggang sa 2 Timothy. Bakit pinakala si Timothy? Kasi pinakabata si Timothy dyan. Okay? So, next. So, you must understand. Kailangan may maunawaan natin, the Jews, they believe sa law. Sa law sila. Pag nakita mga Hudyo, law yan. Sa Ten Commandments yan. So, the Lord Jesus Christ came and He finished the law. Siya lang po ang nakasunod ng Ten Commandments. Wala nang iba. Walang taong nakasunod, walang Hudyong nakasunod sa Ten Commandments. Ibig sabihin, kailangan nila si Christ. At si Christ lang, sabi niya, I came and I finished the law. So ngayon, after the death of Christ, ano yan? Binura na ang Ten Commandments. Hindi no longer applicable ngayon ang Ten Commandments sa atin because we are Gentiles. Okay? So, because right now, we are under grace. Pero binabasa pa rin natin yung Old Testament time, pero kailangan pa rin natin yun. Pero dito tayo huhugot na ngayon ng ating susundan. Sabi ni Paul, ito yung mga sinulat ko, follow me. Sabi ni Paul, di ba? Nasa i-follow Christ. So, we are not saved by works. Tandaan natin, ha? Yun yung Old Testament yun. Ngayon, hindi na. We are saved by grace. Through faith in the Lord Jesus Christ. Finished through faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. Then someday, yan na, malapit na yun. Mabuti si Jan Ray, nakasaka si Angie, nakasal na. I-Diyos na lang, pag-pray natin, ano? Pwede na maitanan. Huwag na, usapin na lang maayos. Rapture will come, okay? After the church age, malapit na, matatapos ang church age. Andiyan na yung rapture, darating na yan. At huwag sana maiwanan si Joshua sa tribulation. Okay? Rapture, tribulation takes place. Ito sobrang kasamaan na sa tribulation kasi wala ng Holy Spirit. Alam niyo kung bakit hindi makagawa ang Diablo at ang Antichrist sa panahon natin ngayon, ang church age? Because of church that is filled by the Holy Spirit. Believers who are fasting to the Word of God. Kaya wala silang magawa. Pag nawala na ang mga Kristiyano at wala na ang Holy Spirit, pasok ang tribulation, sabi ng Diablo, ako ang maghahari. Ay, paano yung maiwanan? Yeah. Yan ang magkakatatakan ngayon. The Antichrist will rule and reign for 7 long years. Ang haba niyan. Ang hirap niyan. Lalo na yung word Great Tribulation, talagang sobrang hirap niyan. Pag pinag-aralan mo yan, sa hirap gusto mo nang mamatay. Kasi alam mo na, naturuan na, totoo nga palang 666, hindi ako magpapatatak. Magtatago ka, gugutumin ka, habulin ka. Ngayon, ang hirap niyan. But the Lord Jesus Christ will return again, 1,000 years, to rule and reign in the book of Revelation. So ito yung tinuturo ni Christ. Sabi niya, bababa ako for the Jews, ililigtas ko sila, at ako'y maghahari sa kanila. Yun ang tinutukoy niya, yung 1,000 years na yan. Pero dahil tinanggihan ng mga Hudyo si Christ, yun, nagkaroon ng church age, and then tribulation, and then millennial kingdom. Supposed to be, Christ died, tribulation, millennial kingdom. Wala ng church age. Okay? Yung dapat mangyayari. Dapat ang mangyayari yan. Ipupuksain na ng Panginoon yung kanyang mga kaaway na si Satan. Okay, pero wala. Napalad pa rin tayo. At tayo yung pakakasalan ng Panginoon sa Kristo. Now, the book of Paul, the books of ito na yun. We are now in, dito na tayo, sa 20. Saan tayo ngayon? Where we are today. Saan tayo ngayon? Wala na tayo dito, no? Wala na rin tayo dito kasi dito yung nag-preach yung mga due to the Jews. Dito na po tayo sa church age. Okay. If we arrive here, rapture, ano mangyari? What are the books
the Bible that was written for us to show us to get to heaven. So ito na yan, pag-aaral natin. What are the Bible that was written for us? Ano ba yung mga Bible na sinulat para sa atin? Para ipakita sa atin paano pumunta sa langit. Ito yung book of Paul, Romans 11:13. He's saying, I am the apostle to the Gentiles. O tayo yun. He said, I magnify my office. So, pag sinabing I magnify my office, sinasabi niyan, our apostle today is Paul. Siya ang ating apostol. Siya ang ating susundin. Siya yung hinirang ng Diyos na ating sundan natin siya. Yung kanyang preaching. Now, anong alam niyong pinakamalaking church ngayon na sinasabi nila Christian sila, pero one time sila yung center of paganism. Yan, yung Rome. Okay? Siyempre, Catholic dyan. Anong tinuturo nila? They teach that Paul, not Paul, but Peter. They said na sabi niya, ang unang ng leader ay si Pedro. Tignan nyo ha, hindi nila kinikilala si Paul, ano? Ang kinikilala kaya ang kanilang unang pope nila, si Peter. Then they have a problem. If you read Matthew and John, Peter is always opening his mouth in a certain issues, always saying wrong things. Tinanggihan niya pa nga si Christ ang ilang beses, ha? How will you follow somebody who is always wrong? Kaya si Paul sabi niya, follow me as I follow Christ. So malaking pagkakaiba nilang dalawa. So sinusundan lang yung maling tao. Kaya lang, ang maganda kay Pedro, after the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary, Peter got right. Tinaman niya yung buhay niya. Peter preached to the Jews. Remember, yung maraming narigtas sa Pentecost. But then Paul came along, called by God to preach to the Gentiles for the doctrine of the church age. So, nandiyan dyan ang doctrine ng church manggagaling kay Paul. So, verse by verse natin yan, magugulat kayo. Marami kayong maintindihan na hindi nyo pa naririnig. So, yung pinakamalaking church claiming to be Christian has a wrong foundation. Why? Iba yung bakit tingnan niyo, bakit maling-mali ang foundation ng yung tinatawag ng mega church na yan, which is in Rome. Gusto nilang ipuwersa, gusto nilang ipasok yung Judaism into Christianity. So ihahalo nila yun. At ang kanilang pinipiling unang teacher ay si Pedro. But the Bible says our apostle is Paul, okay, as a Gentile. Look at Romans 15:8. The Lord Jesus Christ said, I came to the lost sheep of Israel. Okay, tingnan, di palapit natin na-explain dito bakit ba tinanggihan ng Roman, bakit ba tinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoon sa Kristo at ipinasok tayo. Tingnan nyo ha, sabi niya, ang Panginoon sa Kristo ay bumaba para sa mga Israelitas na nawawalang sheep ng Israel. Sa Genesis 3:15, di ba, nung nakahulog sa kasalanan si Adam and Eve, umawi agad ang Panginoon sa Kristo na ang Diyos dito sabi niya sa Genesis 3:15, meron nangako siya ng pinatawag, a promised seed, the seed of a woman. Sabi nila, isang araw, yung promised seed na yan ay darating. So, lahat ng mga Hudyo, sa lahat ng kasaysayan, natatandaan nila yung promise ng Diyos na yan, yung seed na yan, the promise, the Messiah. Alam nila yan, ha? The Anointed One. So, pag sinasabi mong Messiah, the Anointed One, si Christ yun. Siya yung Messiah sa mga Hudyo. Siya yung seed. Nang dumating si Moses, sabi niya, parang ang type ng Panginoon sa Kristo. Ikaw na ba siya? Sabi naman ni Moses, sabi niya, the Messiah will come. Hindi ako yung Messiah. Hintayin niyo yung Messiah because He is going to come. Eto na ngayon. So, Jesus Christ is the Messiah of the Jews. Hindi sa atin yan. Hindi mo pwedeng ipasok ang Messiah sa mga Gentiles. Hindi nila kilala yan. But, anong nangyari? Hindi nila pinaniwalaan si Christ na yung Messiah. Bakit? When the Messiah will come, sabi niya, He will set up His kingdom and rule who is to reign.
So, ang binabanggit na yung kanyang kingdom na yan, ito yung kingdom of heaven or yung tinatawag millennial kingdom. Kasi pagbaba niya, mamamatay siya, anong nangyari? Okay? Nung siya namatay sa cross, nagduda na sila. Bakit namatay yung Messiah natin? Okay? Bakit? Akala ko siya ang magtatayo, siya ang magliligtas sa atin, siya ang mangunguna sa atin, siya ang mag-rule sa kingdom niya. Okay? Bakit siya namatay? So wala pa noong church, wala pa noong kingdom of God. Okay? Pinagdudahan ngayon siya na siya yung Messiah. They said, how could be the Messiah? Namatay siya. Pero hindi nila alam, He rose again the third day. So, remember these two reasons. The Lord Jesus came for two reasons. He died for all our sins to rule and reign. Okay, para maghari. At yung maghahari siya noon sa darating na millennial kingdom. The kingdom of heaven. Kaya nga lang, naiba na nang tinanggihan nila ang mismo ang Panginoong Kristo na kanilang Messiah. Nasusundan niyo ho ba ako? Kayo ba'y nagtitig nyo? Papahalay nito, ano? Pag hindi kasi naintindihan yung tinatawag na dividing the truth, may hirapan po kayo. So yung una siyang dumating, He came for the cross to die. Okay, bumaba siya mula sa langit. Okay, nagkatawang tao. At ang kanyang goal is mamatay sa cross of Calvary. At ito hindi naintindihan ng mga Hudyo. Bakit siya namatay? Akala ko siya ba ang Messiah? Next, He came back for His crown to reign His kingdom. Mag-ahari siya sa kanyang kaharian. Saan yung kaharian niya? Hindi ko maintindihan, pero naintindihan ito yung pinatag na kingdom of heaven. Ito yung millennial kingdom. Ito yung 1,000 years siyang mag-ahari. Now, bakit hindi ito naintindihan ng mga Diyo? This was hidden from the Jews. Tinago ito sa mga Diyo. Yung misery. They did not see suffering that He came to die. Maliwanag sa Isaiah 53 that I was bruised. Okay? See, pinakita niyo sa Isaiah 53 kanyang pagdurusa. So the Jews looks for the Messiah and looking for a kingdom. Ito yung millennial kingdom o kingdom of heaven. Kasi dito mag-ahari ang Diyos sa kanila sa millennial kingdom. Pero ang nangyari nga, namatay siya eh. Okay? When He came, He died, and they choose to reject Him. Nung siya namatay, tinanggihan talaga sa niya. They just see a man and died. Akala lang yung tao, akala lang si Kristo na namatay, tao lang siya, kasi namatay siya eh. So to this day, marami pa rin mga Hudyo rejected Christ as their Messiah. So nakakalungkot. Because Jesus came to save both Jew and the Gentiles. But to be saved, it must be through the gospel. Hindi na by works. Okay? Para tayo maligtas, sa mga nakikinig yan, hindi pa ligtas. Maliligtas lang po kayo sa pamamagitan ng gospel. Yung gospel na yan. What is the gospel? Kailangan maniwala ka ng Panginoon Kristo ay namatay, nalibing, at ay nabuhay na magulit. Okay? Now, alam niyo ba si Pedro sa bandang huli? Kasi dati nagkakaproblema si Pedro at saka si Peter. Kasi iba yung pinipreach ni Paul na gospel. Ang alam ni Peter na gospel is, you have to obey the Ten Commandments to be saved. Si Paul naman, sabi niya, you have to believe what the Lord Jesus Christ did. Pero sa huli, later, Peter preached the same gospel in the book of Acts. Sa book of Acts, hindi sa Peter, ano? He speaks to the Jews. Sabi niya, pinatay niyo ang isang tao, pinatay niyo ang Messiah. Yung tao yun ay Messiah. But God raised Him again. Hindi niya lang alam, siya ginuhay na maguli. Sabi niya ito. So Peter preached resurrection of the Lord Jesus Christ, na siya'y nalibing at siya'y nabuhay na maguli sa mga Hudyo. At alam niyo, namuhi, nagalit sa kanya mga Hudyo. Okay? Kaya nga dito sa Acts chapter 8, binato si Stephen. Okay? And then later, chapter 9, binanggit na rito si Apostle Paul. Okay? So nakikita yung transition. The Jews rejected Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ said,
I have another sheep. Tayo yun. Tinanggihan ako ng aking the lost sheep of Israel. Then sabi niya, I have another sheep. I will preach to these people. Sino yung mga people na yan? The Gentiles. Tingnan mo, ulitin natin. If you are live here sa number 1, Old Testament yan. You're under the ministry of the Lord Jesus Christ sa Old Testament. Ibig sabihin, buhay pa si Christ dyan at siya ay nagmi-minister siya, nagpipreach siya dyan. Nagpapagaling, nagbagawa ng miracle, nagpipreach siya. Number 2, if you live here, you're under the ministry of Peter. Ito yun. Okay? He preached to the Jews. Si Peter ay Jew, he preached to the Jews. So nagsimula sa dito ng simbahan, yung unang church, na ang mga membro ay mga Hudyo. Number 3, if you live here, you're under the ministry of Paul. Ito yung church age. Nandyan tayo, kabilang tayo dyan hanggang ngayon. Ito, baga-rapture na yan. Para matapos yung churches na yan. So, anong sinasabi dito? Paul points us to the Lord Jesus Christ for salvation. Ang tinuturo dito ni Paul ay si Christ na siyang namatay, nalibing, at namuhay na maguli. Siya ang kaligtasan natin. So, pag sinabi mong, I like the Lord Jesus Christ, then, hindi ka pwedeng maligtas. Hindi ka talaga maliligtas, pero yun po ang katotohanan. Because the Lord Jesus Christ came for the Jews. Bumaba siya para sa mga Hudyo. And He is the minister for the circumcision for the truth. Ngayon, sino si Paul ba? Si Paul sa Acts 6:15-16, sabi niya, I am the minister to the Gentiles of the gospel of God. So siya yung maging minister. Through the preaching and teaching of Paul, maliligtas lang tayong mga Gentiles. O pati yung mga Hudyo makakarinig. So, makikita natin dito, no? So, have to come, bawat isa sa atin ngayon, kailang lumapit ka sa Panginoon sa Kristo ngayon through the preaching of Paul. Yun yung gospel. 1 Corinthians 15:1-4. And Paul points us directly to the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, sa mga Hudyo, who is the Messiah? Hindi nila pinaniwalaan. Tinanggihan ng Panginoon lang ang Panginoon sa Kristo. O, I have another sheep. Kaya sabi niya, Paul, preach to the Gentile what I did to them. So, pag kailangan makinig ka sa preaching ni Paul, yung gospel na yun, ano yun? Pupoint ka niya si Christ sa kanyang death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. So, Jesus preached to the Jews about the kingdom, yung millennial kingdom. But when Jesus died and rejected, he said, Paul, go preach to the Gentiles, not about the kingdom, huwag ka mag-preach sa kingdom, kasi yung kingdom na yan, ako nag-preach yan, sabi niya, but about me. Preach mo tungkol sa akin kung ano yung ginawa ko, dying for their sin, buried, and rise again. So, yun ang gospel. Sabi ni Paul, yan ang i-preach mo, Paul. Then, i-preach mo about the rapture. Na when I came, sabi niya, alisin ko kayo dyan, sa mundo na yan, at dadalhin ko kayo, kayong church, dahil papakasalan mo kayo. Sabihin mo rin sa kanila about the Antichrist. What I want to tell them here, sabi niya, isulat mo. Marami akong sasabihin sa iyo, isulat mo sa mga aklat mo. Okay? Mula sa 1 Thessalonians hanggang 2 Timothy, isulat mo lahat yung mga sasabihin ko sa kanila. At dyan magsisimula ang kanilang doctrine. Ayun. So, nakukuha nyo na ngayon. So, when Paul starts to preach the truth, the whole world turned upside down. Isipin mo yung mga binabiyahe-biyahe ni Paul, shipwreck, kanyan, diba? Yan. Nung nagsimula na ngayong maraming makakilala kay Kristo, tandaan, makinig kayo ha, nagsimula ng persecution. Yan na pinapatay yung mga Gentiles, yung mga Kristiyano. Nagtatakbuhan sila. Dark Ages. Pero nung dumating ang 1500, the gospel starts showing forth again na sinipreach na yung salvation by faith. Okay? Diyan na lumabas yung justification by faith, si Martin Luther. Okay? Later, yung Reformation, yung 1800, saturation.
O, hindi ho ba? Okay? So, ulitin natin, ano? Ito, Adam. Ito pa ng drawing dito, ginawa ni po na iba. Hinahanap kanina to, ah. Adam, mula si Christ, 4,000 years. Simula dyan yung mga 12 tribes of Israel. Then later on, si Moses, kasama pa rin dyan. Kasama si Moses dyan sa leader na yan. And then itong time period na ito, itong time period na ito, tinuturo ko dito eh. Itong time period na ito, dito ngayon, ito yung ministry of Christ. Dito na nagsimula isilang ang Panginoon sa Kristo, at siya lumabas dyan, nagturo na sa dyan. At lahat ng mga sinulat niya, isinulat ngayon, nakatala ni Matthew, Mark, Luke, and John, lahat ng ginagawa ng Panginoon sa Kristo dito nung siya'y buhay, pero nung siya'y namatay, dito na yan sinulat ngayon ng Matthew, Mark, Luke, and John dito sa New Testament time, sa grace. Pero dito yung gap na to, dito nagsimula, nag-preach naman ng mga Hudyo eh. Through Peter at saka other apostles, they preach about the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Okay? Pero siyempre, the Messiah. Hindi pa rin. Pero dito, good works, no? Pero kay Paul, di ba yung kanyang preaching? Kasi tinanggihan ng nila rito. Yung kingdom na tinuturo dito ni Christ noon, yun na tinuturo niya. Pero dahil tumanggi ang mga Hudyo, natanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, dapat wala itong church age na to. Supposed to be dapat ito, yun agad tribulation, tapos bilhin niya kingdom. Okay? So yan, ang nangyayari. So, because of their pagtanggi. Okay, hope maliwanag yan, ho? Introduction lang po yan. Para next week tayo, magsisimula tayo sa chapter 1 ng 1 Thessalonians. Unahin nyo ng basahin yun para maliwanagan kayo. First assignment nyo yun, ha? 1 Thessalonians chapter 1, 1 to 3. Okay? Amen. So I hope na ulit-ulitin nyo yan. At nandiyan naman po yung mga drawing. Maintindihan nyo yung mga time frame na yan. At least ba na may idea kayo para pag nagsimulan na natin, ito yung unang aklat. Ito yung nangyari. Kasi may introduction na po tayo. Alam niyo, i-divide yung truth na yan. Hindi na kayo maliligaw. Ang salvation natin is not by works. It is by grace, through faith in the Lord Jesus Christ. Finished work. Amen po? Okay. Salamat sa ating mga cameraman, sa ating Lightman. Talagang kompleto. Medyo ano ho tayo. Next week ito, mas magiging maayos to. Gawa ng nandiyan ng TV, makikita nyo ng lesson. Ang dami kong assistant. Grabe. Kanina, ayaw pa mag-charge ng aking laptop. Tapos, yung aking picture, balik-balik ito kanina. Talagang ayaw na ayaw ng Satan. Parating tayo nasa church, pero makikita yung big screen. Amen po. So, I hope you are going to be excited this coming Sunday. At may mga time din po, every Wednesday, makikita nyo si Preacher Joss at Preacher John Ray na mag-preach sa inyo. Okay? At may time din na si Sister Angie, special number, si Preli, si Joshua, special si Abby, special number yung mga yan. Okay? So tayo po yung manalangin. Aming banal na dakila, salamat sa gabing ito, salamat sa introduction ng aming verse by verse. Alam ko, Ama, na ito yung best para mas higit silang matuto. Makapagtuon sila sa bawat pagbabasahin nila, bawat verse na yung meaning nun, ay maintindihan na agad. At higit silang matututo. Masusunod na yung sinabi about growing grace and in the knowledge. Yun ang po kailangan namin. Lalo-lalo po ito yung sinulat ni Paul na galing sa Panginoon para sa aming ikalalago at ikatututo namin mga Gentiles. At alam ko po na malapit na yung rapture. At sana po samantalahin namin, mailapit namin ang sarili namin sa inyo. Hindi masayang oras, marami kami matutuhan. At magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa bawat oras na nagamit. Pinabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Na-play na ba natin yung Na-play na ba natin yung Father? Okay, so magbabay na kayo. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye daw po sa amin ni Brother Joe. Sa kami enjoy your dinner. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.